Doña Victoria, I only handle cases that are ours. Pero yung kay Cecilia, hindi ko po pwedeng pakialaman yon. Si Carlos Miguel ang mag-uutos sa kanya para gawin ang gusto ko. Hayop ka! Babae ka! Layan mo si Carlos Miguel! Bitawan niyo si Cecilia. Si Cecilia ang mas nagrabyado sa nangyari. Hindi ang mga Altamonte. Kaya hindi lang tama na iurong lang demanda. Stop being a useless parasite at tigilan mo na ang pakikinabang sa pera ng mga Villavicer. Kaya ko mabuhay mag-isa. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Get out of this house! Now! Kung alam mong mali si Lola Vic, why don't you stop her? For the nth time, nobody just says no to Victoria Altamonte. Hello, Cecilia? Carlos Miguel? Cecilia, hindi ka na safe dito. Mas mabuti pa sa bahay ka na lang. Papaalam na kita kay Gilbert. Kung talagang gusto mong kunin si Cecilia, naiintindihan ko. Let me talk to Cecilia first. Mas mabuti siguro na kay Carlos Miguel ka na tumira. Alam ko naman na hindi ka tatalikod sa plano natin. Dahil malaki ang utang na loob mo. Pangakawakan ko ang mga salita mo hanggang sa araw ng kasal niya. You know what I just realized? Ngayon na tayo na, pwede na kitang makita palagi. Kahit anong oras, pwede kitang puntahan. At okay lang yun. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mukha ko? Kasi sa loob ng 2 taon, itong mukha lang yung lagi mong nakakasama. Mula paggising mo sa umaga, hanggang pagtulog mo sa gabi. Ito na yung lagi mo nakikita. Kung yung mukha ng peking Cecilia yung sinasabi mo, kahit kailan, kahit sana, ayoko na makita yon. Alam mo, kung ako yung tatanungin mo, ayoko na rin sana siya makita eh. Kaya lang kailangan natin siyang hanapin sa korte para papagbayarin niya lahat ng kawalang hiya ang ginawa niya. It's okay. Tara. Pakidala na lang yung mga bag sa taas. Opo, sir. Salamat. Kanino yung mga maletang inakyat nila? Meron ba tayong bisita? Kay Cecilia po yun. Tatawagin ko po sana kayo para magpaalam, pero natutulog daw kayo. Nagka-problema po kasi sa bahay ni Gilbert. So naisip ko na mas maganda kung dito muna siya sa guest room. Hanggat may raos naman ang kasal namin. Really? Nasabi mo na ba sa kanya yung mga kondisyon ni Olga? Ano pong kondisyon? She's pregnant with Carlos Miguel's baby. I'm sorry, Apo. Pero mukhang marami pa kayong kailangang pag-usapan. Sige na, magpahinga na kayo. Cecilia, pwede na ba tayo mag-usap?
Kausapin mo naman ako. Please, Cecilia, okay lang. Pero kailangan mo akong kausapin. Kailan mo pa nalamang buntis si Olga? Nung isang araw pa. Sinabihan ako ni Olga at pinacheck ko agad sa family doctor. It's confirmed. She's 2 months pregnant. I really wanted to tell you first. Pero inunahan ako ni Olga. Pinuntahan niya si Lola Vic. At nung hindi niya ako makumbinse, pinakiusapan rin niya si Lola Vic. Cecilia, gusto niyang ipaatras ang demanda natin. Napakauniya talaga ng babae mo yun. I know. And more than the baby, yun talaga yung pinoproblema ko. Ayaw ni Lola Vic na mga anak si Olga sa kulungan. Pinapaatras niya ang mga demanda natin. Sa tingin ba ni Lola Vic? Porket magkakaanak na kayo, mas matimbang na yung kapakanan ni Olga kaysa sa kapakanan ko. Sa tingin ba ng lola mo, mas may karapatan na si Olga sa'yo kaysa sa akin? Kung ganun mag-isip si Lola Vic, Carlos Miguel, talo na ako sa laban. Dahil nabuntis mo si Olga, siya na naman yung panalo. Cecilia, hindi ikaw yung talo. Ikaw yung mahal ko. Pero Carlos Miguel, kung ipipilit ni Lola Vic na palayain si Olga, hindi pa rin ako ligtas. Kahit nakasal tayo, kaya pa rin niya ako saktan. Huwag mong alalahanin yan. No matter what, ipagtatanggol kita. Hindi mo nga ako kaya ipagtanggol sa lola mo eh. Kay Olga pa kaya? Alam mo, kung ako man si Cecilia, gano'n din iisipin ko sa'yo. Hanggat kinakikita kita ng kahinaan, hindi ako maniniwala ang kaya mo ko ipagtanggol. Eh, anong gagawin ko? Simple lang. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Kung nagawa mo nga yun noon, magagawa mo ulit yun ngayon. Iho, what do you want? It's about Olga. Iaapilan mo na naman ang desisyon ko. Lola Vic, I just think it's really unfair. Kung titignan mo yon from the point of view of Cecilia, yun talaga makikita mo. But if you look at it from the baby's side, makikita mo na walang kasalanan ng bata. Wala siyang kinalaman sa kasalanan ng nanay niya. Kaya hindi siya dapat madamay. Hindi dapat masira ang buhay niya. Hindi naman masisira ang buhay ng bata dahil pinanganak siya sa kulungan. Hindi naman na siya maging kriminal. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago. Lola Vic, no! No! All my life, sinunod ko ang gusto niyo. But this time, hindi na.
Manang Susan, Manang, huwag niyo na pong gisingin yung driver. Magta-taxi na lang po ako papunta dun sa bus terminal, pauwi sa probinsya. Baka magalit si Sir kapag nalaman niyang hinayaan kitang umalis na nakataksi. Huwag niyo na lang pong sabihin na usap tayo. Manang, sige na po, tulungan niyo na lang po ako ilabas yung maleta ko para makaalis na ako kaagad. Wow! What a lovely sight. Nagbabonding ang magka-level. Kuha mo ako ng tubig. Nauuhaw ako. Ano po ang gusto niyong tubig, kamahalan? Yung tubig na totoo o tubig na peke? So, magaling ka palang sumalis eh. Hindi pa nga ako matagal umaalis eh. Sinisiksik mo na agad yung sarili mo sa bahay na to. Si Carlos Miguel ang nagdala sa akin dito. Hindi ako. Really? Alam mo to ni Lola Vic? May approval ba niya ang bigla mong pagpasok sa eksena? Kahit hindi pa ako umaalis for good? Yes, dear. Olga is back. And I am here to stay, whether you like it or not. Because this is where I truly belong. Hindi totoo yan, Olga. Hindi ka karapat-dapat dito. Kung meron mang isang lugar na dapat nandun ka, sa kulungan yon, hindi dito. Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo. I can do more. Between you and your unborn, helpless child, mas pagmamalasakitan ko siya. Yun na naman yung gagawin ko eh. Kukunin ko siya at aalagaan ko siya. Pero yung nanay niya kailangan maiwan sa kulungan. In case hindi mo pa alam, buntis ako. Kaya, nakapag-desisyon na si Lola Vic na iulong na lang ang demanda. Everything's okay between us. Maayos na ang lahat. Nagkapatawaran na kaming dalawa. Huwag mo nang ipagpilitan ang gusto mo sa akin. Dahil kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang masusunod. No, Lola Vic. The Villavicer sisters deserve to be in prison. At kahit iuraw niyo ang kaso natin sa kanila, hindi ko iuraw ang kaso ni Cecilia. Tutulungan ko pa siya para manalo. Nangako ako kay Cecilia na hindi na ako magiging bulag sa katotohanan. Gagawin ko ang lahat para bumagsak si Olga sa kulungan. With or without the baby. Alam mo, ngayon ko na-realize, totoo nga yung sinasabi nila, no? Swerte nga kapag buntis. Kasi, bigla na lang nagbago yung kapalaran ko. Yung pagtingin sa akin ni Carlos Miguel, nagbago din. Na-realize niya, ako pala yung mahal niya. So if I were you, mas mabuti kung umalis ka na lang. Shoo! Ano? Hindi ka aalis? Tatayo ka lang dyan? Gusto mo bang kalad ka rin pa kita palabas ng bahay na to? Ano? Layas! Mayas ka! Huwag mong ipagpilitan sa akin ang gusto mo, Carlos Miguel. Kung hindi mo kayang kausapin si Cecilia, ako ang mag-uutos sa kanya. Lola Vic, sa dami ng hirap na dinanas niya kay Olga, hindi niyo siya makukumbinsi. I am Victoria Altamonte. And no one can simply say no to me kapag hindi siya sumunod. Ano? Lola Vic, ano? Pagbabantaan niyo siya? Kung gawin niya yun, baka pati ako umalis dito. Sinusuway mo na ba ako, Carlos Miguel? Hindi mo ako mapapaalis dito. Tulad ng sabi ko sa'yo,
Si Carlos Miguel ang nagdala sa akin dito. Hindi ikaw. Kaya kung meron man dapat umalis sa ating dalawa dito, ikaw yun. Dala ko ang anak ni Carlos Miguel. Kaya kahit sino babae pa ang iuwi niya dito, may karapatan ako sa kanya at sa pamamahay na to. Anak lang niya ang may karapatan sa'yo. Hindi ikaw. Matagal ka nang sinusuka ni Carlos Miguel, Olga. Bago mo pagayahin yung mukha ko. Kaya tigilan mo na ang pag-iilusyon mo sa kanya. Sinabi mo? Ha? Ano? Ha? Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Ikaw ang sinusuka ni Carlos Miguel! You're really a true-blooded Altamonte. Pagdating sa pag-ibig, gagawin mo ang lahat. Gaya ng lolo mo, ng daddy mo. But this time, we have to protect our bloodline. And I mean, all our bloodline. Victoria! Doña de Victoria! Ano? Senyorito! Yung dalawang Cecilia po nagrarambulan po sa baba! Ako po! Baka kung paano pinagbubuntis ni Olga. Tulungan mo ako. Sa akin! Ang ginagawa mo? Carlos Miguel, nung nakita niya ako, bigla niya ako sinikmuraan. Gusto niya patayin yung baby natin. Hindi totoo yan. Kaya gamit ko lang doon yung baby natin para bawiin ka sa kanya. Kaya gusto niya ipalaglag ko yung baby natin. Carlos Miguel, she wants to kill our baby! Carlos Miguel, Cecilia, kung ano man yung galit mo, sa akin mo na lang ibuhos. Huwag mo na idamay yung baby ko. Wala naman siyang kasalanan sa'yo eh. Inago mo na nga yung pinakamamahal ko. Pati ba naman yung alaala niya aagawin mo rin? Cecilia, totoo ba ito? Doña Victoria, hindi po totoo yun. Siya po yung unang sumugod at paulit-ulit niya po sinasabing mga agaw po si Ma'am Cecilia. Kaya papatayin daw niya po ito. Lalavic, hindi totoo yan! Hindi lang kita pinauta kaya ganyan ka! Lalavic, I'm sure sinuhulan siya nitong Ceciliang to. Olga, umalis ka na. Baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo kung hindi ka umalis. Lalavic? Narinig mo ang sinabi ng apo ko. Umalis ka na. Wala na akong planong tulungan ka. Hahayaan na kitang manganak sa loob ng kulungan. Sige na. Umalis ka na. Baka pagka-pulis pa dumampot sa'yo, mabaliwala ang piyansa mo. Sa presinto ka na lang maghihintay ng sentensya. Okay, ingat, Lola Vic. Napakasama talaga ni Olga. Niwala siyang bahid ng kahit konting pagsisisi sa mga ginawa niya. That only proves na totoo ang mga kinatatakutan mo. Kapag nakalaya siya, uulit lang siya ng uulit. Lola Vic, ibig bang sabihin payag ka na ituloy natin ang demanda sa mga Villavicer? Oo, Apo. Payag na ako. And this time, hindi na magbabago ang isip ko. Tuloy ang demanda. People of the Philippines versus Maria Consuelo Villavicer and Olga Villavicer.
I treated Olga like my own grandchild. Kaya hindi ko akalain na magagawa niya ang lahat ng ito. At ano ang naging reaksyon mo nang makita mo na iba na ang itsura mo? Hindi ko matanggap. Nag-blackout ako. Kasalanan lahat ni Carlos Miguel. Nagkaroon ng temporary insanity ang kapatid ko. Hindi totoong nagka-amnesia si Olga. May regular contact sila ni Consuelo. Ginawa po niya yung impyerno yung buhay ko. Maaari mo bang sabihin sa korte kung sino ang tinutukoy mo? Ayun po siya. Ang dami po niyang kasamang mga armadong lalaki, which includes Dr. Ricardo Peron. Cecilia, anak. Patawarin mo ako. Napatunayan ng korting ito na ang mga akusadong sina Olga Villavicer at Maria Consuelo Villavicer ay nagkasala para sa 6 na bilang kasong bigong pagpatay. Kung akala ninyo hanggang dito na lang, nagkakamali kayo!